Ang legislative immunity, Senator Tito Soto, makinig kang mabuti, ginagamit lang ang legislative immunity sa mga senador at mga congressman. Sana nauunawaan mo yan, Senator Tito Soto, na 33 years ka nang nasa Senado. Nakakahiya po kayo. Kasi po, hindi nyo alam ang pinagsasasabi nyo. Naturingan pa man din po kayong Senate President, pero nag-aalok kayo ng legislative immunity sa mga witness na hindi naman dapat para sa kanila yung legislative immunity, sapagkat yan ay para lang sa mga mambabatas. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Just Vlog. Meron tayong pag-uusapan ngayon na request ng ating isang kapatid tungkol dito sa isang pinagtatalunan, at ito ay kumakalat ngayon sa social media na ang sinasabi ng mga nagtatanggol doon sa mga senador na hindi naman abogado ay tila baga si Senator Marcoleta ang nabutata nung sinabi niya ang tungkol nga po dito sa Witness Protection Program. Okay, ito po ang request ni Brother Sarge Belen. Ayan. Brother, pakitalakay nga din po na ang legislative immunity na sinasaligan ni Senator Ping at Soto, samantalang kapatid na Marcoleta ay ang WPP o Witness Protection Program. Maraming lumalabas sa social media na negatibo at paninira tungkol kay Senator Marcoleta. Ayan po ang request ng ating kapatid na kapatid na Sarge Belen. Tama po ba itong pronunciation ko po dito sa pangalan nyo? Pasensya na po kayo kung nagkamali po kami. Eto mga kababayan, ito ang mahirap kapag hindi abogado ang isang Senate President. Actually, si Senator Tito Soto ang lalabas dito na nakakahiya eh. Bakit po namin sinabing nakakahiya si Senator Tito Soto rito, mga kababayan? Sapagkat sa kanya po nanggaling ang salitang legislative immunity. Okay? Siya po ang nagsabi dito at nag-alok kay Carly Diskaya. Eto ngayon mga kababayan, para po malaman natin na yung sinasabi natin na nagmukhang nakakahiya o kahiya-hiya, hindi naman kasi natin pwedeng sabihin nagmukhang mahirap naman po yun mga kababayan. Kaya ang gagamitin na lang natin ay nagmukhang ganun na lang, mas magaan siguro yun. O kaya nagmukhang kahiya-hiya dito si Tito Soto, mga kababayan. Ito pakinggan nyo yung sinasabi niya rito Ito, papapanood ko po sa inyo bago natin bigyan ng reaksyon nito. Ito. Panoorin nyo Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay ako ang pinakamatandang senador dito Sipin mo, 1992 sa term, hindi sa edad. 33 years mas maedad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo.
Yun ang gawin ninyo. Tanong mo sa abogado nyo. Alam ng abogado nyo yan. Baka lang, ayaw nyo lang talaga sabihin yung dapat Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Ayun Ano pong sabi niya mga kababayan? Huwag kayong matakot sapagkat merong kaming maibibigay sa inyo na legislative immunity. Eto na ngayon mga kababayan. Pag-aaralan natin, ano po ba yung legislative immunity na tinatawag? Batay po sa ating pagsasaliksik at batay na rin po kay Senator Rodante Marcoleta, mamaya mapapanood nyo po kung papaano po ipinaliwanag ni Senator Marcoleta po ang tungkol dito sa legislative immunity. At yun nga po ang kumakalat ngayon sa social media na tila baga nabutata nitong dalawang senador na ito, ni Tito Soto at ni Ping Lacson, si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Ipaliliwanag din ni Senator Marcoleta mamaya kung bakit hindi na lang siya nakipagtalo doon sa Senado. Kasi si Senator Marcoleta po kasi mga kababayan, disiplinado ito, palibhasa abogado ito. Ayaw niya yung nakikipagtalo, lalo na napakarami nga pong mga nambabatikos na sa kanya, baka sabihin na naman na kapag nagsalita siya, sasabihin na naman na pinoprotektahan ang diskaya mga kababayan. Kaya hindi na lang siya umimik dito mga kababayan, ipaliliwanag sa atin ni Senator Marcoleta ang tungkol dyan sa legislative immunity. Pero bibigyan ko kayo ng paunang pagpapaliwanag mga kababayan. Ang legislative immunity, Senator Tito Soto, makinig kang mabuti, ginagamit lang ang legislative immunity sa mga senador at mga congressman. Sana nauunawaan mo yan, Senator Tito Soto, na 33 years ka nang nasa Senado. Nakakahiya po kayo. Kasi po, hindi nyo alam ang pinagsasasabi nyo. Naturingan pa man din po kayong Senate President, pero nag-aalok kayo ng legislative immunity sa mga witness na hindi naman dapat para sa kanila yung legislative immunity sapagkat yan ay para lang sa mga mambabatas. Nakakahiya. Ano sabi ni Senator Tito Soto? Dito na ako tumanda. Ako ang pinakamatandang senador. Pagkatapos mag-aalok ng legislative immunity sa mga witness na hindi naman dapat yun ang ialok sa kanila sapagkat ang legislative immunity, inuulit namin mga kababayan, ay para lang sa mga mambabatas. 33 years old ka na senador Yung pala. Ngayon, mga kababayan, total na naipaliwanag ko na po ng kahit na bahagya lang, ay mas maganda siguro na panoorin natin kung papaano ipinaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta ang tungkol dyan sa legislative immunity. May ibang tawag dyan Ang ibang tawag po dyan sa legislative immunity is parliamentary immunity. Yan ay para sa mga mambabatas lang. Ang ibig niyang tukuyin, mga kababayan, ni Senator Soto, na mali-mali ang kanyang sinasabi, na dapat sana na ialok niya sa diskaya ay testimonial immunity. Senator Tito Soto, 33 years na po kayong senador. Hindi nyo ba alam yon? Ako po, hindi po ako senador. Hindi rin po ako nag-aral ng abogasya. Ako po ay high school graduate lang po. Pero alam ko po yan.
Kasi research ko po yan eh. Bakit hindi kayo nag-research dito, Soto? Nakakahiya. Senate President pa naman kayo. Di ba? O para lalo niyong maintindihan mga kababayan, baka ma-cite in contempt tayo rito mga kababayan. Panoorin na lang natin si Senator Marcoleta kung paano niya ipinaliwanag to ha. Ito, panoorin natin sabay-sabay to. Saan para lang po sa kabatiran ng marami? Kasi kahapon na pagtalunan ito, Nelson, yung punto po ng pagiging state witness at saka ng legislative immunity, bakit daw kailangan pa siyang maging state witness? Samantalang pwede naman pala siyang magsalita at gamitin yung kanyang tinatawag na legislative immunity na yun pala yung kapangyarihan ay pinagkakaloob talaga sa Senado. Ang nagsabi nun, yung aming Senate President. Yes po. Ayoko naman kasing tutulan yon openly. Kasi okay. nung binabanggit namin yon, ang pinag-uusapan yung kalagayan ng Diskaya. Baka mamaya sabihin na naman, pinagtatanggol ko naman ang Diskaya. Yes. Mabuti tinanong mo, sa akin kasing palagay, yung legislative immunity, may ibang katawagan dyan. Okay. Kung tawagin sa ibang pananalita, parliamentary immunity. Parliamentary immunity, opo. Ang protection na yan, para sa amin. Sa mga senador? O kung halimbawa, congressman ka. Sa mga mambabatas? Mambabatas. Yes. So, mapa-senado, mapa-congressman, sa amin yung immunity. Ibig sabihin, yung legislative immunity, sa amin yun, hindi sa testigo. Hindi sa mga invited O kaya hindi ko na muna sinabi sa kanya kasi baka sa pagtutol ko na yon. Ito na naman yung mga baser na naman. Maparataran na naman kayo. Yung mga kaibigan ni Nelson. Ayan, banatan nyo si Marcoleta, pinagtatanggol na naman ang Diskaya. Ayun pala. Kaya ko lang ngayon pinapaliwanag. Ito ay for academic discussion. Para maintindihan ng mga kababayan natin. Sa ibang bansa kasi, merong tinatawag na testimonial immunity. Okay. Ngunit sa ating practice dito ngayon, wala pa akong alam. Sana kung halimbawa yung testimonial immunity inadapt namin na rule sa Blue Ribbon Committee, pwede yun. Kaya ang palagi kong pinakikipaglaban, kung ano lang alam ko na nandun sa batas, ito yung Republic Act 6981 na kung saan yung aplikasyon under the Witness Protection Program. Alam mo naman ako palaging, gusto ko palagi ako nasa batas. Kasi ang lumilitaw doon parang kahapon, parang pwedeng i-invoke. Pwedeng bigyan. Pwedeng bigyan. Pinagbigyan nga sila. Kaya hindi na ako kumikibo. Wala na akong ano doon. Ayoko nang pakilaman yun. Kaya sabi nung yung Bryce, Si Bryce Hernandez. Sir, sabi niya, Sir, may I invoke legislative immunity? Tinanong ko pa para lang maano. Opo. O ba't nung nasa house ka? Hindi ka humingi. Hindi ka humingi. Ba't dito humingi? Ngayon ko lang po kasi na meron pala. O hindi na ako kumibuna naman. Opo. Para lang kasi, para lumitaw talaga na naghihingi, merong nagbigay, merong humingi. Di ba? Pero sa totoo lang, sa aking palagay, ang iniisip ni Senate President, testimonial immunity, hindi legislative immunity. Pero wala rin yun sa rules. Wala. Hindi accepted sa Pilipinas yun. Kapag sinabi mo, legislative immunity, parliamentary immunity, yung mambabatas ang may protection. Hindi yung witness. Kasi sabi niya, huwag mo nang i-invoke yung right to self-incrimination. May katapat yan kanya. Ang hingin mo na lang, legislative immunity. Ang ibig niya sabihin, testimonial immunity. Sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, may nangyayaring ganun. Kaya lang, sa parliamentary practice natin dito, wala pa akong nakitang president. Kasi mayroong... Ang maganda sana, kung nasa rule namin yon. Halimbawa, Section 35. The committee, on the basis of necessity and upon the consent of the party and with the presence of the quorum will approve it, can extend testimonial immunity to any witnesses who wanted to avail of such a right. O di okay. Ay, pero wala ito yun. Walang ganun pa. Ayun. Pwede bang gawin ito ngayon? Ilagay? Kasi ilagay nila. Let's amend it. So, pero kailangan ng amendments doon sa rules po ninyo. I-amend natin. Sige, ako sinasabi ko na, di-amend nyo. O kaya kahit sa rules man lamang ng Blue Ribbon. Basta walang tututol, Kasi baka mamaya sasabihin ng Supreme Court, hindi basta magagawa yan. So pwede pala lang yun. Kasi maraming may mababanggang mga ibang karapatan. Kasi ang nakalagay sa Constitution, sabi niya,
the right to self-incrimination, tatapatan mo ng testimonial immunity, magbabanggaan yung dalawang prinsipyo. Ayun. So pinapaliwanag ko lang sa inyo. Kasi yun din ang parang ipinopoint ata ng chairman ng Blue Ribbon na kasi lumalabas sa social media na pinagkukumpara yung bagay na yun. Sa nabutata si Marcoleta. Yung kabila, parang ganun pong... So ngayon, at least ipaliwanag nyo. Bahala na sila. Ayoko kasing sumausaw doon kasi nakatuon sa diskaya. Baka naman, siyempre ako, nangingimi akong gawin yun. Ito lamang na si Marcoleta, ayaw niyang pagbayarin. Opo. Madadagdag na naman ang aking ipaliliwanag sa mga buzzer na yan. Yun po ang play sa social media ngayon, Sen. Pinabanggit namin sa Pero inyo alam na- ng mga abogado yun. Yung legislative immunity, pang ano lang siya. Oo. Lalo na kung member ka ng Congress, alam mo yun. Yun. Narinig mo, Senator Tito Soto. Maliwanag na ba sa'yo? Yung mga buzzer dyan, labas na. Maliwanag na po ba sa inyo yung paliwanag ni Senator Marcoleta? Kung hindi pa maliwanag sa inyo, papaliwanag ko ulit. Pero hindi, baka lumabo pa eh. Mga kababayan, kaya nga may abogado eh. Kasi sila ang nakakaalam po ng mga batas. Bakit tayo maniniwala dyan sa mga hindi naman abogado? Hindi naman nag-aral sa pagka-abogasya. Hindi po ba? Kapag ang pinag-uusapan ay batas, mga kababayan, sa abogado tayo, hindi sa TV show host, o kaya sa comedian, o kaya sa pulis. Hindi natin sinasabi rito na, hindi tayo nang aano rito. Kaya lang, ang pinag-uusapan po kasi legal matters po eh. Legal matters. Tama ba yung pronunciation ko? Mga batas-batas po kasi. Ang may kabisado dyan ay abogado. Napakalinaw po ng paliwanag ni Senator Marcoleta. Sa mga, i-share nyo po ito para makarating doon sa mga nambabas ng... Miski ako nakikita ko po yan sa mga social media na tila baga si Senator Marcoleta raw ang nabutata. Hindi po, baliktad mga kababayan. Si Senator Soto at saka si Senator Lacson ang maliwanag na nabutata rito. Ganon po yun mga kababayan. Beno, mga kababayan, hanggang doon lang ang aming maibabahagi po sa inyo. Hindi ko na po patatagalin ito. Baka magsawa na po kayo sa aming pagmumukha rito. Baka magalit na po kayo sa amin. Bakit hindi pa natin tinatapos ito? Pasensya na po kayo mga kababayan ha. Ito po, lagi po kaming bumabati po sa inyong lahat. Mga kababayan, mga taga-subaybay po namin, mga magulang, mga kapatid. Ano man po ang inyong ginagawa at nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.